Magandang araw! Nandito kami sa Hard Rock Cafe. Kung napanood nyo yung last vlog, nabanggit ko nga doon na ililibre kami ni Mama. Kaya ito na ang katuparan ng kanyang promise. Medyo pricey nga lang ang food nila compared sa other restaurants na regular namin kinakainan. Pero kahit ganun pa man, minsan lang naman kaming pumunta ng Philippine Embassy sa loob ng ilang taon, kaya hindi rin naman masama na rewardan ang mga sarili at family namin para sa lahat ng hard work dito sa Japan. Ngayon nga ay si Mama muna ang taya dahil nag-stop muna ako mag-work simula nang nabuntis ako kay Mizuki. At siya rin naman ang nagyaya dahil favorite niya ang baby back ribs. Guys, comment down below kung may alam kayong ibang restaurant dito sa Japan na nagsaserve ng baby back ribs. Para kapag may income na ulit ako, ako naman ang manlilibre kay Mama. Pero, bakit malungkot si Mama? A. Kinakabahan sa babayatan. B. Inantok bigla sa kabusugan. C. Nabitin sa kinain niya. Tamang sagot? Syempre letter C. Nabitin pa daw siya sa kinain niya. Sinabihan ko kasi na wag mag-order ng marami dahil mahina lang rin naman kumain yung mga bata. May tendency din kasi tayo na napaparami ang order sa restaurant or pamimili ng snacks sa grocery kapag gutom. Tapos ending, hindi naman mauubos. Takaw mata ba? At saka dito sa Japan, nakakahiya kapag hindi mo inubos ang in-order mong pagkain. Parang ibig sabihin nun ay hindi ka nasarapan. Siguro, na-excite lang rin si Mama na makasama ulit kaming lumabas kaya gusto niya kaming busugin ng bongga. Lagi din kasi siyang busy sa work kaya buntis pa ata ako nun kay Mizuki nung last na makasama namin siyang kumain sa restaurant. At dahil maaga nga kaming natapos sa Philippine Embassy, niyaya ko na lang siyang pumunta sa Azabudai Hills at bigla nga niyang naisipang magkape na lang rin doon. From Hard Rock Cafe, 10-minute walk ang papunta ng Azabudai Hills. First time lang namin makakapunta dito kasi if I'm not mistaken, November 2023 na mag-open ito for public. Dapat noong New Year pa kami nakapunta dito, kasama naman yung mga in-laws ko. Kasi umattend kami ng mass sa Franciscan Chapel Center, dito lang rin sa Roppongi. Kaso, close naman ang Azabudai Hills noong time na yon. Nawala sa isip namin na New Year holiday kaya sa iba na lang kami nagpunta. Kung napansin nyo, marami kaming nasa photo kasi 11 silang na-invite namin from Philippines. Nagdadalawang isip ako kung gagawan ko ba ng video kung paano namin silang na-invite lahat at yung mga highlights ng kanilang visit. Kaya lang, baka masyado nang outdated. Comment lang kayo kung gusto nyo pa rin na gawin kong content yon. Yung observation deck talaga ang primary reason kung bakit gusto kong pumunta dito. Kaso dahil first time nga namin, nag-ikot-ikot muna kami sa mga shops lalo na dito sa bookstore. Mahilig kasing magbasa ng manga si Mikay. Para makapunta sa Sky Lobby or observation deck, kailangan dumaan sa office lobby na located sa basement 1 ng MoriGP Tower. Nakatulog na nga si Mizuki sa stroller niya. Mukhang napagod sa pag-iikot namin. Nandito din sa basement 1 ng Starbucks pero sabi ni Mama, umakyat muna kami sa Sky Lobby bago mag-coffee. Napaka-spacious nga and aesthetic ng interior ng building. Feeling ko ay nasa hotel kami. Ito lang rin ang kagandahan dito sa Japan kasi kahit ordinaryong tao ay pwedeng pumasok sa mga high-class facility and restaurants as long as meron kang pambayad at i-observe ang proper manners regardless sa kung anong suot mo or estado sa buhay. Naalala ko pa nga nung one time na pumasok kami ni Daddy sa luxury brand store sa Shibuya para lang tingnan yung price ng shoes na suot ni Vice Ganda sa It's Showtime.
Full smile kaming in-entertain ng store employee kahit na mukha naman kaming hindi bibili at makikimarites lang. Pero wala naman ding masamang tumingin, di ba? Malay ba namin kung someday ay ma-afford na rin namin yun. Basta keep on manifesting and syempre samahan na rin ng hard work. Enough of backstory. Pagdating sa office lobby, pumasok kami sa Hills House para sumakay sa elevator papuntang 33rd floor. Sadyang napakalaki talaga nitong building kaya pwede kang maligaw anytime. Buti na lang nung time na pumunta kami ay may signage na nakalagay at may taong nag-guide kung nasaan ang papunta sa Sky Lobby. Akala namin pagod na si Mikay kasi biglang umupo sa loob ng elevator pero gusto lang palang mangulit sa mamo niya. Nabibingi na ako tuloy. Siyempre, mataas na tayo. I'm sorry. Come here, baby. 33rd floor. Tuwa naman si ma'am siya. Ay, sorry. Are you not excited? Yeah. Maybe 400 just Tokyo Tower. No, it's not. Kasi 33 lang to. Pero may observatory kasi ito. Oh. Dali eh. Ito tayo dun. Ito talagang si Mikay, kadarating lang eh, nagyayaya ng umuwi. What makes Asabuday Hills Sky Lobby stand out from other observation decks in Tokyo ay yung view ng Tokyo Tower right in front of you. Free and open pa siya for public nung nagpunta kami. Pero as of April 18, 2024, exclusive na lang sa mga tenant residents ng Asabuday Hills MoriJP Tower Office ang pwedeng makapasok. Pwede ka rin magkaroon ng access kung Hills House member ka or guest ng member at kung customer ka sa Dining 33 and Skyroom Cafe and Bar. Kasama rin yung customers na bumili sa Dining 33, Patisserie à la Maison, Patisserie à la Maison. Hala, ewan ko anong tamang pronunciation. Basahin nyo na lang rin para damay-damay na ito. Side view ka dito, ma. Ang hirap na to mga model na to. Dito ka tumingin banda. Yan. Tanggalin mo muna yung cellphone mo. Huwag ka nang tumaas ng kamay. Ganyan talaga kami magkulitan ni Mama. Kala mo talaga napakagaling kong videographer, gulo-gulo rin naman yung mga video shots ko. Pero okay lang yun. Pasasaan ba't gagaling din ako. May kasabihan nga tayo na practice makes perfect. Kami naman ang nagpakuha kay Mama. Yung akala namin na photoshot pero video pala. Na-back to you ako dun na. Pagkababa namin galing sa Sky Lobby ay lumabas muna kami para mag-ikot-ikot. Napakaganda talaga ng lugar, mapa-interior man or exterior. Sadyang nakaka-relax maglakad-lakad rito or kahit umupo ka lang sa tabi para magmuni-muni. Napakagaling ng nakaisip ng concept nito dahil ang Asabuday Hills ay parang city within a city kung saan meron silang shops and restaurants, market, art galleries, hotels and residences, office space, international school and other facilities. For sure napakamahal ng cost of living dito. Video kasi ito eh. Oh, sige na. Okay. Okay, yes. Dekay. Ito. Ice. Ito.
Sayang hindi ko masyadong na-focus sa facial expression ni Mama. Finally, nakapag-coffee na rin kami. Plus, may pastry pa si Mama. Halatang nabitin talaga nung lunch. Tapos, natagtag pa yung kinain namin sa paglalakad. Syempre, si Mama pa rin ang nanlibre. Thank you, Ma. Kami na nga lang ang sinamahan mo tapos kami pa ang nalibre. Dito lang rin sa Basement 1 ang way papuntang Camacho Station. Nagkandaligaw pa nga kami dahil nag-akyat baba pa kami ng elevator. Ayun pala, along Starbucks lang rin yung daan. Bago kami makarating sa train station, nadaanan namin ang Asabuday Hills Market. Marami rin mga shops at restaurants along the way. As usual, ginugutom si Mama habang nadadaanan namin ang mga yon. May alaga ata si Mama sa tiyan eh. Char! Kidding aside, alam nyo ba na may term sila dito na Shiawa Sebutori, which translates to happy weight gain in English. Una ko yun narinig sa katrabaho ko na Japanese dati, kung saan tumataba ang isang tao sa sobrang kasiyahan na kadalasang dulot ng positibong pagbabago sa kanyang buhay. Kadalasan itong tumutukoy sa mga bagong kasal na nahiyang sa isa't isa. Siguro ganun din ngayon si Mama dahil nakakapag-unwind and relax siya kasama kami, kaya napapalakas din ang kanyang kain. Nadaanan din namin ang Team Lab Borderless. Para din siyang Team Lab Planets pero hindi mo na kailangan magtanggal ng shoes and socks. Hindi pa kami nakapasok sa both museums pero nakikita ko kasi sa social media na meron water room sa Team Lab Planets. Kaya as of now, mas bet ko makapasok sa Team Lab Borderless kasi bilang water lover si Mizuki, baka mangulit sa Team Lab Planets at biglang maging basang sisiw. Pero hopefully makapasok kami sa both Team Lab museums para ma-experience din ng mga bata. Nagustuhan nyo ba yung template sa last clip? Kung nagustuhan nyo, please follow me on CapCut for more easy-to-use video templates na pwede nyong gamitin pang post sa social media. Or you can also follow us on TikTok kasi nakapost din doon yung mga templates namin. Hindi pa ako pro sa paggawa ng templates pero malay nyo meron kayong magustuhan sa mga gawa ko. So hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Thanks for watching. Jane!